naman ba ang problema? At lahat ng empleyado sa labas gusto nang umuwi sa nerbiyos? Tanong ni Amir nang pumasok sa opisina niya. Pinulot pa nito sa carpeted floor ang jar yung lumipad kanina sa ere paghagis niya. Let them go home if they want to. Kaninang tanghali ko pa hinihingi ang sales report kahapon. Hanggang ngayon wala pa? Bakit bang hirap maghanap ng epektibong empleyado ngayon? Okay naman si Julian ayon kay Marga. Baka naman nasa iyo ng problema. Pangatlong sekretary na si Julian Russell. Hindi naman pwedeng palagi mainit ang ulo mo dahil wala taga magtatagal kahit pa pinakamagaling na empleyado. Yes, I am the problem. I want to take a leave from work. Pwede bang si Matayo muna mamahala sa opisina ko? Hindi sumagot si Amir. Pagkos ay hinanap nito ang dyaryo kung anong kinainit ng ulo niya. Nasa Pilipinas na si Esmeralda? And who is this guy protecting her from the press? Casual nitong tanong. Tiyak niyang nauna nang nabasa ni Amir ang artikulo kaysa sa kanya. It seems she has another lover? Konklusyon kaagad ng kapatid. Isang mapait na ngiti ang pinakawalan niya. Minsan niyang nakahalubilo si Roger sa Zen Club kasama ng ilang kaibigan niya. Ito rin ang minsan nagpapakilala kay Esmeralda noong may lihim pa silang relasyon. Kung paano nagtagpo muli ang landas ng dalawa ay hindi niya alam. Kaagad ay naroon ang panibugho sa dibdib niya, na bukod kay Nicolas ay may ibang lalaking pinaglalaanan ang babaeng mahal niya. Ang bigat ng akusasyon mo, kuya. Nick is 70 years old. What do you expect? Maybe he can keep up knowing he married a young and beautiful woman. Napailing siya sa sinabi ni Amir. Ayaw niya makarinig na masamang akusasyon kay Esmeralda. Maybe he's a distant relative. Ano bang ipinunta mo dito? Pag-iiba niya ng usapan. So, your long wait is over? Esmeralda is here now. What's your plan? Nick seemed hesitant to meet me. Nakailang reschedule na kami sa meeting na hanggang ngayon ay hindi matuloy-tuloy. May idea kaya siyang nasa Esmeralda talagang pakay mo? O baka si Esmeralda mismo ang humaharang na makausap mo si Nick? Hindi nila ako pwedeng paghintayin na matagal. First of all, I am a part of Metro Pacific already. Maiksi lang ang pasensya ko at malapit nang maubos yon. Kung hindi pa pinagpiestahan ng media si Esmeralda kahapon, hindi ko malalaman na nandito na siya sa Pilipinas. Nakailang balik pa ako sa New York para magbaka sakali na makakasalubong siya roon. Hanggang ngayon ba hindi ka pa rin nakaka-move on kay Esmeralda? It's more than a year already. She married Nick? Sisiguraduhin kong hihiwalayan siya na matandang yun. Huwag mo nang idamay si Nick dito, Russell. If Esmeralda is cheating on her husband, that's a big blow already. Tigilan mo ng Metro Pacific dahil sadsad na sadsad ng kumpanya. Kaya ko nga bibilhin ang kumpanya para hindi tuluyang magsara. Nakuha mo bang ibig kong sabihin? Hindi niya napigil ang mapangiti. Gustong isara ni Nick ang Metro Pacific kahit ilang buwan ang pagkalugin nito. Tutulungan ko siyang isalbang kumpanya niya, pero may kapalit. Si Esmeralda? I don't think she set her free. There's a rumor going around that Nick is sick and undergoing medications. Kung ganyang nalulugi ang Metro Pacific at nauuwi sa mahal ng gamutan ang natitira niyang ari-arian, may pagpipilian ba siya? I know what's going on your mind. Gusto mong ipakita kay Esmeralda na higit ka kay Nick. Because I'm better than him. Tumaas ang boses niya na tumayo at sumandal sa gilid ng mesa. Alam nating lahat kung anong klaseng negosyante ang mga Chu noon. Sila ang may kagagawan kung bakit bumagsak ang isang eroplano natin noon sa Cavite, hindi ba? Even Sofia has a bad blood. Nagawa pang makatakas sa kulungan. Ayon, nagtatago ngayon, hindi ba? Pero alam nating hindi to tungkol lang kay Nick o kay Sofia. This is all about Esmeralda, isn't it? Pag-aakusa ni Amir. Kahit pa sinong pakay ko, ang mahalagay makakatulong to sa kumpanya. I will talk to attorney to demand an urgent meeting with Nick. Kapag hindi pa rin siya nagpakita, ay sa korte na kami maghaharap.
You're getting out of hand, Russell. Ikonsulta mo muna kay Dad ang gagawin mo. Tumayo na rin ang kapatid para umalis sa opisina niya. Wala siyang balak ikonsulta kahit kaninong pagpasok niya sa Metro Pacific. Excited siyang ilapit muli ang sarili kay Esmeralda. May balita ka ba kung may anak nga ba si Esmeralda? Tanong ng kapatid na hindi niya masagot. Kanina lang lumabas sa jar yung pangalan niya. Ngayon nasa Pilipinas na siya. Siguradong uungkatin ng lahat ang tungkol sa pagkatao niya. Let's just wait and see. Kung uungkatin nilang lahat ang buhay ni Esmeralda, siguradong may parte doon ang tungkol sa naging relasyon niyo. Lumapad ang ngiti niya habang inaalalang nakaraan nilang dalawa. Gusto niyang ipagsigawan ngayon sa buong mundo kung ano ang meron sila noon ni Esmeralda. He was her first. She was in love with him. Kung noon ay kinamumuhian niyang inuungkat ng publiko ang personal niyang buhay, ngayon ay hindi gusto niyang pag-usapan silang lahat. Gusto niyang malaman ng buong mundo kung gaano siya ka-espesyal kay Esmeralda noon. Lumipas naman ang 2 araw na laman nga ng balita si Esmeralda, Roger at Nick. Mayroon pa ngang isa pang lalaking nasasangkot dito sa isang batang doktor. May mga larawan pang kuhang 2 na magkasama din. Nagpupuyos ang kalooban niya. At sa lahat ng lalaking nag-uugnay kay Esmeralda, wala siya roon. Kailangan niya mag-utos sa sekretary niya na mag-report sa isang reporter ng tungkol sa kanila. Do you have any picture of proof that Russell Alonzo and Esmeralda had a past? Tanong ng editor ng isang sikat na magazine sa sekretaryang inutusan niya. Wala silang larawan na magkasama dahil umiiwas siya noon na malaman ng daddy niyang tungkol sa kanila ni Esmeralda. Ngayon niya pinagsisisihan yun. Sumenya siya sa sekretarya para sabihin na meron. I can provide. I'll send it to your email, Miss Karen. Matapos makipag-usap ng sekretarya niya sa telepono, ay kaagad niyang tinawagan ang manager sa Alonzo Hotel sa Antipolo. Wala nga marahil silang larawan na magkasama, pero may kuha sa CCTV na nag-check-in sila doon. Matapos niyang ilabas ang video na magkahawak ang kamay nilang pumasok sa elevator, naging maingay ang pangalan ni Esmeralda sa lahat ng sulok ng balita. Kahit siya ay hindi tinatantanan ng mga reporter, bagamat hindi siya nagbibigay ng pahayag. Puro ngiti lang ang isinasagot niya sa tanong ng mga reporter. Hinihintay niyang magbigay ng pahayag si Esmeralda. At nang tumawag na si Nick sa abogado niya, ay nakaramdam na siya ng saya. Sa isang coffee shop sila nagkitang 2. Walang tao doon kung hindi ang cashier na ilang hakbang pa ang layo mula sa kinaroroonan nila. May nakahandang kape at cake sa ibabaw ng mesa. Nauna pa si Nick kasama mga bodyguards nitong nasa labas ng coffee shop. Habang papalapit siya sa matanda, ay sinusuri niya ang kabuuan nito. Tila mas lalo tong tumanda sa paningin niya. Dumami ang gatla sa noo at pumayat ang pangangatawan. Bigla siyang nakaramdam ng kurot sa dibdib na hindi niya maintindihan. Ito ang lalaking ginusto niyong pabagsakin dahil inagaw nito si Esmeralda na dapat ipara sa kanya. Kung tutuusin ay wala naman tong kasalanan. Siya ang may pagkakamali. Kaya nga tinutulungan niya ngayon si Nick para makabangong muli dahil nagigilty din siya. Russell Alonzo. Isang ngiti ang pinakawala ni Nick na makipagkamay sa kanya. Siya ay bahagya lang na tumaas ang gilid ng labi. It is such a pleasure to meet you, Mr. Chu. Please have a seat. Mabilis itong umupo na tila nahahapo. Matapos ang maikling kwentuhan nila tungkol sa personal nilang buhay, ay dumiretso na siya sa totoo niyang pakay. Sa totoo lang, ikinagulat kong pagbili mo ng shares. Pahayag ng matanda. Alam mo naman ang kalagayan ng airline at sa huling pagkakatanda ko sa korte tayo huling nagkita. Natapos na ang kaso at may desisyon ng korte, Nick. Lumalabas na wala ka namang kinalaman sa lahat ng anomalyang ginawa ng anak mo na si Sofia. Let's just say, this is a peace offering. Nabanaag niya ang kislap ng mata nito sa tuwa. Hindi siya nagkamali ng akala. Mahal ni Nick ang kumpanya, kaya't ayaw nitong isuko hanggang sa huling hininga.
Ilang stockholders lang nagpaabot sa akin ng balita na ibinenta nilang shares nila sa'yo, kapalit ang shares na ibinigay mo sa Cehader Airlines. You are a good businessman, Russell. You know how to play your cards very well. What plan do you have in mind when you decide to buy our shares? We are in the process of expansion. As simple as that. Gagawin mong Cehader Airlines ang Metro Pacific? No. I'm not in favor of any rebranding. May mahalaga akong rason kung bakit gusto kong manatili ang kumpanya ko kung paano to nagsimula noon. Ako pa rin ang major shareholder ng kumpanya. Ako ang masusunod kung paano ko gugustuhin patakbuhin ng Petro Pacific. Okay. Let's say, I would agree with that. Sino nga palang namamahala ng kumpanya mo kung palagi kang nasa Amerika? My wife. Sagot nito na ikinapalakpak ng tenga niya. Miss Esmeralda Gomez? Is she capable? Na-train mo ba siya na maayos considering she's only here for a week? She's learning. Learning means she can make a lot of mistakes that could create more expenses than profit. Wala na kinikit ng kumpanya sa loob ng halos isang taon. Ano talagang pakay mo, Russell? Tila naiinip na wika ng matanda. I put an investment. Therefore, I expect profit in return. I want to buy another 30% of your share. No. Hindi mo makukuhang kumpanya ko. I'm not taking it from you. Pero kung aasa ako sa ganitong klase ng pamamahala, buwan na lang ang hihintayin natin para tuluyang magsarang kumpanya. Akala ko ba ayaw mo mangyari yon? Isang buntong hininga ang pinakawalan nito bago humigop ng kape. Tila nasa malalim tong pag-iisip. Ano ba talagang pakay mo, Russell? Hindi niya pwedeng sabihin ngayon ang totoong pakay niya. Kailangan niya munang makuhang tiwala ng matanda. Saka na natin pag-usapan kung para saan ang ginagawa kong to. Ang mahalaga ay huwag magsarang kumpanya at bumalik ang dati nitong sigla sa merkado. I would love that. Muling sumilay sa labi nito ang matamis na ngiti. Aalis ako sa susunod na linggo patungo New York. Kailangan natin magkaroon ng kasulatan. There's no need to put in paper. Kung ayaw mo akong bigyan ng posisyon sa kumpanya, walang problema sa akin. And if you choose Esmeralda to be the acting CEO while you are away, I will just be her guide and her assistant so she won't get lost. Why do I have these feelings that you are interested with my wife more that you are interested in my company? Komento nito. Let's just say, we had an unfinished business. Huwag mo sabihing interesado ka pa sa asawa ko. Do you feel threatened? Certainly not. Mabilis ito ang sagot. Hindi magtataksil sa akin sa Esmeralda. Let's wait and see. Sagot niya sa isip. Nakipagkamay na si Nick para tapusin ang pag-uusap nila. Bukas ay magre-report na siya sa opisina ng Metro Pacific. Kalahati ng araw ay gugugulin niya sa Cehader, ang kalahati ay sa company ni Nick. Hindi lang sila magkikita ni Esmeralda, magkakasama pa sila araw-araw. Nakatingin sa Esmeralda sa periodikong hawak, kung saan naroon ang dalawang larawang kuha sa CCTV camera. Magkasama sila ni Russell sa Alonso Hotel sa Antipolo. Ang isa ay palabas sila sa elevator, kung saan halos nakayakap ang kamay nito sa katawan niya. Ang isa ay sa hallway, kung saan papasok sila sa penthouse. Hindi niya alam kung paanong naungkat ang mga larawang iyon, o kung ano ang motibo para ibalik ang nakaraan nila ni Russell na isang malaking lihim. Kung noong nakuhanan siyang lumabas sa kondo ni Roger, ay pinagpestahan na siya ng mga reporter. Higit lalo ngayon na halos hindi na siya nakalabas sa sasakyan sa daming bodyguards na kailangan siyang bantayan. Habang nakatitig siya sa mga larawan, ay hindi niya maiwasang makaramdam ng inis sa sarili. Ito ang mga panahong lokong-loko pa siya kay Russell. Halos sambahin niya ang dating kasintahan dahil sa pagmamahal. Ngayon ay magkikita silang muli, pero may asawa na siya. Ipapakita niya kung paano wala na itong halaga sa kanya kahit katiting. Bumukas ang pinto, dahilan para bitawan niya kaagad ang diaryong hawak. Pumasok si Nick kasama si Richard,
pero umalis din ng huli matapos suriin ang vital signs ng amo nito. Kamustang pakikipag-usap mo kay Russell? Mabilis siyang tanong. Gusto niyang paghandaan kung paano niya haharapin ang lalaking kinamumuhian. Hindi ako papayag na bilhin pa niya ang shares ko para lumaki ang pag-aari niya sa Metro Pacific. Umupo to kaagad sa sofa dahil madali na itong mapagod kahit sa simpleng pagtayo. His shares will remain 20% and we will not give him any position, so he won't have any power over us. That's smart, Nick. Ano magiging papel niya sa Metro Pacific kung ganon? He will be your advisor. Advisor? Anong pumasok sa isip mo para bigyan siya ng ganoong responsibilidad? Gustong ngumiti ni Esmeralda na nagsimulang humigop ng kape. Kanina pa yun sa mesa pero lumamig na lang dahil sa pagbabasa niya ng artikulo sa dyaryo tungkol sa kanila ni Russell. He still seemed interested in you. Casual nitong sagot. Gusto niyang tumawa. Ngayon lang siya nakakita na asawang pinag-iinteresan ng ibang lalaki ay gusto pa lalong ilapit sa kanya. Interest in me? Baka sa kumpanyang ibig mo sabihin, Nick. Ganit sila sa pera at kapangyarihan. Kulang na lang ang kinina nilang kalahating kumpanya dito sa Pilipinas. Kailangan natin maging maingat. Kaaway pa rin silang maituturing kahit pa pumasok na siya dito sa Metro Pacific. Baka nga kinukuha lang yung tiwala natin. Competitors, Esmeralda, not enemies. Kalmado namang sagot ni Nick. Really? Nakalimutan mo na bang ilang beses pa kayo nagharap sa korte nila Zion Alonzo? Because they had reason to sue me. Patuloy nitong sagot na gusto pa rin bigyan ng rason ang pakikipagsundo nito sa mga Alonzo. I was a terrible businessman. Hindi na ako nagtataka kung bakit lalong lumalagaw negosyo ng angka ni Zion, Eduardo at Dante. Mabubuti silang tao. I've worked with them, Nick. They didn't quite live up to the praise you're giving them. Sigurado akong may hidden agenda mga yan, kaya sila pumayag na bumili ng shares sa Metro Pacific. Of course, they have ulterior motives. Pero ang mahalaga ay maisalba ang kumpanya at mapanatili ang kabuhayan ng mga empleyado. Ipinangako ko sa kanila na hindi sila mawawalan ng trabaho. Do you think he would care about your employees? Paano kung tanggalin lang niya at palitan ng mga empleyado ng Sihada Airlines? Russell would not do that. First, it's either you or Roger will be appointed as the COO. Ang kailangan ko lang ay kay Russell ay mag-guide ko siya sa tamang pamamahala. Lahat ng desisyon ay sa inyo pa rin manggagaling. Yun ang dahilan kung bakit hindi ko pinayagan ng kagustuhan niyang bilhin pang 10% ng shares ko. Kailangan nasa atin pa rin ang control. Kailan siya magsisimula sa pagtatrabaho dito? Tomorrow, we'll have a meeting before I leave for New York. Tomorrow? Kaagad ay tila gustong tumutol ang dibdib niya. Nawawalan na ako ng pag-asa na magkakaayos pa kami ng anak ko. Sa'yo ko muna ipagkakatiwalang kumpanya Esmeralda. Magaling na negosyante si Russell at alam kong may babangon niya ang Metro Pacific sa lalong madaling panahon. Hindi na siya nagtataka kung bakit ganoon na lang nagtitiwala si Nicky Russell ngayon na tila ito ng superhero na magsasalba sa Metro Pacific. Niwala nga itong pakialam kung magkalapit silang muli ng dating kasintahan. Hanggang sa lumalalim na ang gabi ay hindi na siya makatulog. Nakatitig lang siya sa anak niya na habang lumalaki ay nagiging kamukha ni Russell. Hindi niya gustong magtagpo ang landas na mag-ama. Kinabukasan ay maaga pa rin siyang nagising sa kabila ng puyat sa nagdaang gabi. Nagulat siya na maaga ring nasa Commodore si Nick. 6:00 pa lang ng umaga, may lakad ka ba ngayon? Tanong niya sa matanda. Kuminsan ay gusto niyang tawagin tong papa o uncle dahil hindi naman sila totoo mag-asawa. Naghanap lang talaga to na mapagpapasahan ng mana nang hindi maangkin lahat ni Sofia. Wala akong lakad, pero ikaw meron. Ako? Saan ang lakad ko? Nakalimutan kong sabihin sa'yo na may kondisyon si Russell bago siya magsimula sa Metro Pacific. I won't be surprised. Casual niyang sagot.
Feeling entitled naman talaga mga Alonso dahil feeling nila luluhod sa harap nilang lahat ng tao. Right. Alam mo bang ikaw hinihingi niyang kondisyon? Nabitin sa ere ang pagkuha niya sana ng kape sa coffee machine. Mabilis na nagrevolusyon ang dibdib niya sa kaba. Bakit ako? To talk about your past perhaps? Kibit malikat nito ang sagot. Lalong kumunot ang noo niya at talagang pumayag si Nick na ilapit niyang sarili kahit walang kinalaman sa trabaho. Wala kaming dapat pag-usapan, Nick. Pumayag ako magtrabaho si Russell dahil parte na siya ng kumpanya. Pero dapat isinasangguni mo muna sa akin kung may kinalaman sa personal kong buhay. Hindi ko pa natatanong at sa palagay ko noon ay wala naman akong karapatang tanungin kung sinong ama ng dinadala mo. And you have the right not to answer my question. Tama ba na kalahating dugo ng anak mo'y Alonso na nananalaytay? Nagdalawang isip siyang sagutin iyon. Ito ba ang dahilan kung bakit okay lang dito na paglapitin sila ulit ni Russell? You made a promise to me that my child would not involve in all of this. And I kept my promise, Esmeralda. Wala akong sinabi na kahit ano tungkol kay Zach. Sumagi lang kahapon sa isip kong nakaraan. Noong ipinapahanap kita para maunahan ko si Sofia na kidnapin ka. May isa pang grupo ng investigador ang naghahanap sa'yo, alam mo ba yon? Napalingon siya kay Nick dala ang kapeng hindi niya pa mahigop dahil mainit pa. Hindi ko alam na buong Pilipinas pala interesado sa akin noong mga panahon na yon, Nick. Sarkastiko niyang wika. Ipinapahanap mo ko? Dahil gusto mo ng babaeng mapaglalagakan mo ng yaman. Si Sofia, hinahanap din ako para masolo niyang lahat ng yaman mo. Ano kaya sa tingin mong dahilan kaya ako hinahanap ng isa pang grupo? Hindi ko rin alam. Hindi kaya galing sa kampo ng mga Alonso ang isa pang grupo na yon? No, I don't think so. Ako mismo ang lumapit kay Russell pero pinagtabuyan niya ako na parang basura. Pagkatapos noon, ilang beses pa akong kinwestiyon ng mga pulis kung anong connection ko sa inyo ni Sofia. Isa ka sa mga suspect dahil lahat ng bagong pasok sa Alonso Corp noon ay dumaan sa investigasyon. At dahil pinakasalan kita, sa tingin nila'y tama ng paratang nila sa akin? Isang pagak na tawang pinakawala niya. Kung may kakayanan lang ako para pabagsakin sila, gagawin ko, Nick. Hindi na ako dating Esmeralda na kaya nilang tapakan at ipagtabuyan kung kailan nila gusto. Kung ganon, ay pagkakataon mo nang gamitin si Russell para sa sarili mong interes. Gawin mo ang lahat para mapaunlad ulit ang Metro Pacific. Kung mabuti lang kalusugan ko, ay magtutulungan tayo para mapabagsak ang Sihada Airlines. Pero kailangan kong unahin ang kalusugan ko. Magpakabait ka kay Russell para magtiwala siya sa'yo. Kapag nahulog ulit ang loob niya sa'yo, ay magagawa mo na siyang traidorin. It's hard to become an angel in front of demon, Nick. Matabang niyang sagot. At gusto kong ilayong anak ko sa mata ng publiko. Wag sanang ikaw pang sumira ng tiwala ko. Sa publiko o sa ama niya? Hindi siya sumagot. Maraming tumatakbo sa isip niya na hindi niya maihayag sa salita. What do you think Russell would do if he finds out he has a child with you? O baka may alam siya kaya kanya pinahanap noon? Mabilis siyang umiling. Sigurado siyang kaya siya ipinapahanap noon kung sakali man, ay dahil isa siya sa mga suspect sa panggugulo ni Sofia sa Alonzo Air. I would accept your offer to be trained as the CEO of Metro Pacific on one condition, Nick. By all means, Esmeralda. You have to take the role of a father to my child. Of course. Sinabi ko naman sa'yo na isa siyang Chu kapag bininyagan siya. And take the role of my husband to me. Dagdag niya. You have all my wealth. Kapag hindi tinanggap ni Roger ang mana niya, ay sa'yo pa rin yun mapupunta bilang asawa ko. I'm not talking about your properties, Nick. I'm talking about our relationship as lover. Si Nick naman ang nawala ng sasabihin dahil sa hindi inaasahang kondisyon niya. Pero kung haharap silang dalawa ni Nick kay Russell, hindi pwedeng palagi silang nakadistansya sa isa't isa. Tumunog ang buzzer sa bahay ni Nick na ibig sabihin ay may taong nasa labas. Hindi nakakapasok ang sino man sa loob ng bahay nito
nang wala itong pahintulot. Kahit ang mga security personnel. May bisita ka? Yes. I already told you, Russell. I and you will be having a meeting. Hindi ako makakapunta sa opisina, kaya't siya na rin ang makakasama mo sa pagpunta roon. We will just discuss few matters before you leave. Napadda siya sa kinatatayuan at halos pigilan niya ang paghinga nang bumukas ang ingrandeng pinto ng living room. Nalunok niyang nakaharang na kung ano sa lalamunan niya na magsimulang kumabog ang dibdib niya. Tila naman to isang Diyos sa lumakad ng dahan-dahan palapit sa kinaroroonan nila ni Nick. Ang mata nito ay hindi inaalis sa kanya na tila wala itong pakialam sa presensya ni Nick. Halos 2 taon na ang nakalipas. Tila lalo ito naging makisig sa maiksing panahon na yon. Hapit ang pantalon nitong tila nakayakap sa mga hita nito. Ang puting polo ay nakabukas pang ilang botones para bigyan laya ang mumunting balahibo sa dibdib nito. Nang dumako ang mga mata niya sa mukha nito, ay nagtama ang kanilang mga mata. Kulang na lang ay matunaw ang mga tuhod niya sa mga titig nito. Kinailangan niyang umupo sa armrest ng sofa kung saan nakaupo si Nick. Inakbayan niya ang matanda, pero dahil tumayo ito pagkatapos para makipagkamay kay Russell, nagmukha tuloy na umiiwas to sa yakap niya. Good morning, Mr. Chu. Wika ng bariton ng boses nito na mas lalo yatang lumalim ngayon. Sandali lang itong sumulyap kay Nick bago muling ibinalik ang tingin sa kanya. Good morning, Russell. Nick na lang itawag mo sa akin. Party na tayo ng iisang kumpanya. No need for formalities. And Miss Gomez? Inilahad nito ang kamay. Wala siyang nagawa kung hindi ang tanggapin yon. Matamis na ngiti ang ibinigay niya para simulan ang nabuo niyang plano. Gomez Chu. Pagtatama niya, nagulat siya nang bukod sa handshake ay tila hinila ni Russell ang kamay niya, saka inilapit sa katawan nito at inilapat ang kamay nito sa likod ng bewang niya. A sensation of warmth traveled down her spine. Ganoon pa rin ang epekto ni Russell na tila hindi lumipas ang halos 2 taon. Kung hindi lang biglang lumitaw si Richard mula sa kung saan, ay hindi siya makakabawi sa pagkabigla. Good morning, Nick. It's time for your morning routine. Ang ibig nitong sabihin ay ang pag-inom nito ng gamot. Hi, Esmeralda. Hello, Richard. Iniwan niya si Russell para lapitan si Richard. Si Nick ay tuloy-tuloy na lumakad patungo sa silid nito. Naiwan siya sa presensya ng 2 binata. Bumaba naman ang labi ni Richard sa tenga niya para bumulong. Siya ba si Russell Alonso? Ikinawit niya ang kamay sa balikat ni Richard nang sagutin niya ang tanong nito. He is. May ibang lakad ba kayo ni Nick? Hindi ba kayo pupunta sa opisina? Wala naman kaming lakad. Pero wala raw siya sa mood na pumunta sa opisina ngayon dahil gusto niya magpahinga bago kami lumipad patungo New York. Pupunta ako mag-isa sa Metro Pacific? That is very likely. Hindi niya man lang ako ihahatid. Nag-usap pa kami kahapon. Nag-usap din kami ni Nick kahapon at sinabi kong ako nang bahala sa'yo. Mula sa likod niya ay nakalapit na pala si Russell. Lumingon siya kay Richard pero nanatili ang kamay niya sa katawan nito na ibinabalang niya ng bahagya kaya't nauwi sa dibdib ni Richard. Nakasunod naman ang mata ni Russell doon na bahagyang ikinakunot ng noo nito. Thank you for your generosity, Mr. Alonso. Pero kung hindi ako maihahatid ni Nick, ay si Richard na lang ang bahala. He always leave me in the care of his assistant. Hindi na kailangan si Richard, Esmeralda. Inalis niya kaagad ang kamay sa dibdib ni Richard nang lumabas si Nick sa silid. Lumingon si Richard, pero hindi si Russell na nakatitig pa rin sa kanya. Para siyang nasa ilalim ng mikroskopyo na gusto niya nang sitahin si Russell dahil naiilang siya. Hayaan mo nang ihatid ko siya, Uncle. Nagulat din siya nang sumagot ang doktor nang lumapit ulit sa kanya at inilapat ang kamay sa bewang niya. Palagi ko namang sinasamahan sa Esmeralda kapag hindi ka nakakasama sa mga lakad yung 2. Babalik din naman ako kaagad. Nagpalitan sila na matamis ng ngiti ni Richard.
Kung nakuha ba nito ang gusto niya mangyari, napahiyain si Russell ay hindi niya natiyak. I will call my lawyer to discuss some important matters. Nagpahanda ko ng kape sa katulong. Wika ni Nick kay Russell na hindi naman kumilos ang huli para sumunod kay Nick na umupo sa sofa. Thank you. Pabulong niyang wika. Muling bumaba ang labi ni Richard sa tenga niya para bumulong. Huwag sana kung biglang bumalagta dito sa talim ng tingin ng ex mo. Isang maharot na tawang pinakawala niya. Umpisa pa lang to ng plano niyang paghigantihan si Russell. I'll shower first, then we can head to Metro Pacific. May I join you? Kumunot ang noo niya kay Richard. To my room? And to the shower? Pabulong nitong sagot, dala ang pilyong ngiti. Nagulat siya at pinamulahan ng mukha. Sigurado siyang narinig yun ni Russell dahil halos isang di pa lang ang distansya mula sa kanilang dalawa ni Richard. Nasobrahan yata ang binata sa pagpapanggap. Ngayon nga lang niya nakita ang kapilyuhan sa mga ngiti nito.